Hindi madali para sa Pangulo na gampanan ang isa sa pinakamabigat na tungkulin, ang pamunuan na mahigit sa 100 milyong Pilipino, lalo na kung sasabayan pa ito ng mapaminsala at hindi inaasahang COVID-19 pandemic. Yung magpatakbo na lang ng isang ahensya, napakahirap na. Imaginein mo ang buong bansa. And given the fact that you have to play in an international arena na napakadaming mga interest na umaagaw sa inyong atensyon. Napakahirap talaga ng bagay na yan. You have to think of your people. You have to think of your resource. You have to think kung ano yung proper response mo. Ika-calibrate mo lahat-lahat ng mga bagay-bagay na yan. As you try to address yung mga problems na yon, at the same time, you're also trying to tweak yung gobyerno. Inaayos mo din yung gobyerno mo habang nagre-respond ka sa mga problema na yon. So, tignan mo na lang sa case ng Duterte administration. He has to respond to kaguluhan sa South. He has to respond to the West Philippine Sea. He has to respond to the corruption in government. At the same time, he has to streamline yung mga proseso natin. Kaya tinayo niya yung ARTA, ayusin natin ang proseso. I-deliver mo yung service mo sa mga tao at the proper time. 7 days, 21 days. So, lahat ng yun, sabay-sabay, lahat ng yun, iisipin ng isang presidente. Palagay ko, napakahirap patakbuhin ang isang ganong situation. Sa kabila nito, marami pa rin namang magagandang bagay ang pinagsaluhan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naisabatas ang Republic Act No. 11310 o ang pag-i-institutionalize sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ibig sabihin ay magpapatuloy ang programa hanggang sa mga susunod na administrasyon. Ang maganda kay Pangulong Duterte, ito yung leader na, dahil ako na presidente ngayon, hindi natin itutuloy yung mga project na magaganda. Kailangan mag-introduce tayo ng bago. Hindi siya ganun eh. Ipinagpatuloy niya yung mga matatagumpay na programa laban sa kahirapan. Kung mapapansin mo, when the President assumed office, he adopted and continued the national strategy that was contained in our Ambition Natin 2040 plan. This is a very important precedent. In the past kasi, pagpasok ng bagong administrasyon, babaguhin lahat ng nasimulan na nauna ng administrasyon without regard to the implications. Kaya ito ang nangyayari ay dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng kanilang sariling legacy or yung siyasawag natin legacy mindset. With the Duterte administration, the general directions of the plan was continued. Although, there were some refocusing and changes in prioritization in order to fit the needs of the changing times. Wala namang kasing plano na hindi pwede magbago. Doon sa Ambition 2040 natin, the plan that was crafted by NEDA from the previous administration, one of the things that we wanted to achieve is the idea of having a high-trust government. I think we were able to achieve that with the Duterte administration. I think ramdam ito ng ating mamamayan and even with those of us working for the government. Alam nila na kapag sila ay nagbabayad ng buwis, hindi ito ninanakaw.